Serbisyong wow, balik saya, balik sigla. Wow, Mamati! So, good morning po, Sir Darwin. Ako pala si Leoda Casalvador po. Tapos, ito po yung mga kasama ko, mga grupo po, galing po ako sa RP Mabuhay, free test student po. Sa pangangalan po ni Sir Luis po, sa education po namin. So, kaya po kami nandito, kasi po mag-i-interview po kami dito po. So, yung interview po namin, kaya po kami nag-interview kasi po, yung lesson po namin sa AP, yung pamahalaang lokal. So, kaya po yung nagawa pong activity po ni Sir Jules, yung pag-interview po ng mga nasa barangay po. Tapos po, isa din po sa activity daw po na ano po yung gagawa po kami ng sayo po ng local money po, yung team po po. So, napaka-challenging mo na at the same time, nakaka-enjoy po kami po. Kaya po yan. So, ulit na po kami. So, pwede po bang magpakilala po muna po. Okay, sige. Pati po background po sa rin. Ako po si Kate Ashley Gianmaran, ang kaklase po nila. Ano po, 16 years old po ako and president po ako ng Yes. Siya po kasi president po siya ng SSG, president po ng West. Ako po si Henry Rose Ibaala, 2008 po ako bilang 15 years old. Tapos, ano po, campaign manager po ako ng SSG. Ako po si Wiggins Carrier po. Ano po, 2007 po pinaka. Wala po successful. Alam po, lagi po, Basketball po siya dito. lagi po, ano po, ako po si Rodson Kita. Kaya, pinanap po ako ng tuta. So, kaya, bago po pag-tema na, pwede po kayo pakilala po. Tapos, pwede po mag-process. Okay. Good morning sa inyo, mga estudyante ng RP. So, ako si Kapitan Nanin Isang, nanungulan ng simula 2007 hanggang 2016 na bilang ama ng barangay ng Mamati. Tumakbo bilang City Councilor ng 2016 hanggang 2019. And this year, lumaban ulit ako bilang barangay captain ulit ng barangay Mamati. At the same time, ako yung Liga President ng buong Kabuyao. So ako yung pinakatatay ng mga kapitan sa lungsod ng Kabuyao. So meron akong 3 anak at mayroong 1 asawa. At ngayon, meron 2 manugang at 3 apo. Lalo na. So, unang-una po, diba yung makuwaran po kayo natakuha po ng mga position po. So, una po, ano po yung inyong pong dahilan at naging inspiration po sa pagkakuloy po? Inspirasyon ko nung una na ako ay napalahok sa politika ay yung ating barangay at yung ating karatig barangay. So yung ating karatig barangay ng Barangay Luisan na sa pamumuno ni Kapitana Erlinda Antioquia ay napakasipag manunulan sa kanilang maliit at payak na barangay ang Barangay Luisan. Na naging challenge sa akin, bakit yung maliit at payak na barangay ng Barangay Luisan sa natatakupan ng lungsod ng Calamba ay kaya magpaganda. Bakit itong Barangay Mamati na sa panahon na yun ay hindi ko nakikita yumayab at gumaganda. So kaya ako ay na-challenge at ako ay napapasok sa larangan ng politika na kung saan hindi ko alam kung tama ba ang aking napasok o mali ba ang aking napasok. Kung ako ay nagninegosyo, siguro baka ngayon ay isa na rin akong mayaman na tao dito sa Barangay Mamati. Dahil nag-umpisa akong magnegosyo ay ako binata pa. So napapasok ako sa larangan ng politika ng 2007. So at nagkaasawa ko noong 1991 at nagnegosyo ako, nagpatuloy ako magnegosyo hanggang sa nakilala ako ng mga kabarangay natin
Ako ay nagro-rolling store sa loob ng Maguan, dito along the Barangay Road. And then hanggang sa Barangay Wisan at saka sa Barangay Loo. Doon umiikot ang buhay ko sa pamilya ng panahon ko. Simula 1987 hanggang dumating at natituan ako ng ating barangay na ako ay ipus o itulak sa pagtakbo bilang ama ng barangay ng mga. So, noong 2002 ay gusto ko nang tumakbo bilang ama ng barangay. So, hindi ako pinayagan ng aking asawa, hindi ako pinayagan ng aking mga kapatid at ng aking magulang na lumako sa politika dahil magulo daw ang politika. So, noong 2007 ay lumaban ang ating buting Mayor Jun Jimenez at naipanalo ko dito sa Barangay Mamati. Although hindi naman ako lahat. Pero ako yung isa sa naging leader ng ating dating Mayor Jun Jimenez at ako yung kanyang ipinustro na lumaban dito sa barangay at at the same time gusto na rin ng mga taga rito na ako yung mamuno. Lumaban ako noong 2007 at awa ng Diyos ako yung nanalo. Nagpatuloy ang aking karir sa larangan ng politika. At sabi ko nga, ang tanong mo nga ay bakit ako yung dahilan kung bakit ako napapasok. Dahil doon nga sa aking dedication na mapaganda rin ang barangay. So dahil nga po doon, logos mga sinabi niya, alin po yung pinakamahirap na sitwasyon na pinagdaanan niyo rin po dito sa posisyon? Ang pinakamahirap kong dinaanan ng aking panunungkulan ay yung last year ng aking panunungkulan na pinaganda ko na ang barangay mga. So, meron lang ilan ng mga hindi mga kritiko hanggang sa dumating na ako ay inakusahan ng hindi makatotohanan. Napakasakit dahil ang pinangarap ko ay mapaganda. Kaya nga, hindi lang dito kilala sa lungsod ng Kabuyaw ang Barangay Mamati. At ito'y aking napatunayan. Sa Kabuyaw, sa lalawigan ng Laguna, hanggang sa buong Calabarzon. Kaya lang ang masakit na ay yung ikay mapagbintangan na hindi mo ginagawa. Yun ang napakasakit. Gusto naman po, sa tagal po sa politika, syempre po marami na po kayo naitawa. So, sa inyong palagay, ano po yung pinakamahirap sa pagbabudget po ng lugar po natin? So, wala namang mahirap sa pagbabudget. Kung ang babudgetin mo lang naman talaga ay yung allotted na estimate budget ng barangay. Papartihin mo yan. Maglalagay ka ng 45 to 55% para sa personal services. And then 10% para sa SK, 20% para sa development fund, 5% para sa calamity fund, 1% para sa senior citizen, 1% para sa PWD, then pati sa Soul Ferret. So, ang mahirap ay yung maliit na budget na kung paano mo mapagkakasya doon sa kanilang time ng kanilang mga pangangailangan. So, sa dami ng tao dito sa ating barangay, so kinakailangan natin magigpit. Huwag tayong bumasta ng walang katuturan. Ang dapat, ibalansin mo ang tamang proseso ng pagbabudget. Para sa ganun, lahat ng mga committee ay yung pagbigyan. Tulad ng mga peace order. So, hindi naman sasapat ang budget ng para sa peace order. Lalo na lagi na mag-ronda. Ang gasolina, babudgetan mo yan dahil sa mga pangangailangan ng ating mga kabarangay, mga kababayan natin na humihiling na madala sila sa ospital. Kailangan meron tayong ambulansya, meron tayong fire truck, marami tayong services na pwede natin magawa kung tama ang paggastos naman. Paano niyo po matitiyak na uunod po
po ang ating barangay. Ano po yung nanaalis ko ito? So, from 2013, inisip ko na kung paano umunlad ang ating barangay. So, pinangarap ko na mapagpatayo tayo ng commercial building and then para magkaroon tayo ng income generating. Kaya ngayon, napagpatayo tayo ng panahon ngayon na meron tayong commercial building na maliit pero nag-generate tayo ng income. So ngayon, paano? Ano pa natin mapapunggad, mapapayaman ng ating barangay. So ngayon panahon ito, kami ay nakikipag-ugnayan kay Mr. Acuña para mabili natin ang lupang iyon at kung saan makapagpatayo tayo ng isang magara at maayos na pasilidad ng Mamati Market. So, magtatayo tayo dyan ng commercial building, hikayatin natin ang mga investor na makapagtayo dito, yung mga multinational na merong mga bangko o Jollibee, mga inasal, dito natin itatayo yan sa ating pinapangarap na lupa na mabili. Then, malapit na kayo doon sa daan yun. Dahil bibili tayo ng mga dalawang lote doon para diretso na doon makakadaan doon sa inyong kalsadang dinadaanan sa likod. Doon tayo bibili ng lupa at pagiging hindi na maibsan na natin ng traffic na kamutin dito sa harap ng simbahan at saka doon. Kaya yayaman tayo. Hintayin nyo lang. Kung ilang panahon na lang, medyo mas lalong aangat ang barangay Mamati. Sa tingin niyo po, ano po yung naging resulta po sa inyong pamamahala sa pagpapabuti po ng ating barangay? Siguro mahirap naman kung ako yung maringgan ng mga kasagutan niya. Pero dapat sagutin ko ang katanungan mo. Siyempre, ang naging resulta ng aking pamumuno, hindi naman dingid siguro sa kaalaman ng bawat isa ng mga naninirahan dito sa Barangay Mamati. Simula nang umpisaw ang nanukulan, unti-unting umunlad ang ating barangay. At unti-unting nakilala sa lungsod ng Kabuyao hanggang sa lalawigan hanggang sa Calabarzon. Kaya nga, ang Barangay Mamati sa ngayon ay isa sa mga tinitingnalang barangay dito sa lungsod ng Kabuyao. Hindi lang tiga lungsod ng Kabuyao, hanggang sa ako ay napapasyal sa Barangay Canampa. Iba ang tingin sa Barangay Mamati dahil alam nila na progresibo ang Barangay Mamati at patuloy na pagyayamanin natin ang Barangay Mamati. Dahil sa aking mga pangarap, sa pangarap ng ating mga kabarangay, sa pangarap natin lahat na mapaunlad at maisulong ang ganitong mga bagay para sa ganun, mas maganda ang resulta ng ating mga pinapangarap. Yan ang hindi ko makakaya, kundi sa tulong yung lahat na dapat tayo makisa sa maayos na pamamahala sa ating. So, kami niya nga po kayo dalawa po. Wala rin po kayong pangarap po, yung marami din po kayong ginagawa. So, paano niyo po napagsasabay po yung tungkulin niya po, pati po dun sa pamilya niyo nga po? Kung iyan, marami ng beses na mga nakapagtanong sa akin, meron mga tiga-UP, meron tiga-Pamantasan, meron tiga-Universidad ng Makati, meron tiga Batangas, na ako ay ini-interview. Papaano may babalanse ang panunungkulan at ang aking pamilya? Hindi kayang sabihin may babalanse o may mas higit ang kanyang oras sa pamilya. Mas higit ang oras ko sa aking panunungkulan kaysa sa aking pamilya. Dahil ako ay isang aktibo na barangay captain. Hindi ako halos tumitigil. Kahit na ako nasa sa bahay,
ako'y nag-iisip kung paano ko pa mas mapapaganda pa ang ating barangay. Kahit na nasasaan ako, kapag ako ay may nakitang magandang bagay na pwede kong i-apply, ay aking pinagpupunan ng oras at ako'y nagmumuni-muni para sa ganun kung paano ko may apply pa. O yung sa pagbalanse, mas labang ang aking oras dito sa barangay. Tulad nga kagabi, anong oras na ako umuwi? Anong oras ako pumasok kahapon? 7:30. Anong oras ako umuwi? Alas 9. Paano mo may babalance? Diba? Nakatulad ng isang gabi. Anong oras ako umuwi? Alas 10. Mas malaki ang oras ko dito sa ating pamanang barangay. Dahil mas marami kayo isa sa aking pamilya. Mas maraming higit ang nangangailangan. Mas maraming akong dapat akapin at kalingay. Hindi katulad ng aking pamilya. Meron akong 3 apo, meron akong isang asawa at may 3 akong anak. Iilan lang kita. Kaya hindi sasabihin, kapag ako ang tatanungin, hindi ko kaya i-balance. Mas malaki ang oras ko para dito maglingkod sa ating mga pamilya. So, gano'n nga po, ano po ang may papayo sa mga mag-aaral at sa mga estudyante po na balak pong tumakbo sa politika? So, kung ako ang inyong tatanungin, kung hilig nyo talaga ay politika, at kung kayo naman napipilitan lang na maglingkod para sa mamamayan, huwag nyo nang gagawin. Kung hilig nyo talagang maglingkod, umpisa pa lang, gumawa na kayo ng gumawa ng mabuti, at sa ganun, ay maging isang mabuti kayong anak, at maging isang ehemplo kayo sa inyong tahanan, na kayo pala ay dapat ay isang maging ganap na leader. Sa pamilya niyo pa lang, pwede niyo napatunayan na kayo isang leader dahil sa maayos niyong pagsunod, sa pag-ayos niyo na kayo ay bilang estudyante, kayo pa lang, dapat kayo maganda na agad ang inyong imahe sa inyong kapwa. Ang pagiging isang leader, mahirap. Tulad ko, kung ako ay wala sa panunungkulan, siguro baka mayaman ako. Bakit ko naman pinasok? Alam ko naman palang ganito. Dahil bumalik pa uli ako. Kaya naman ako bumalik. Sana ang bayan naman ako. Dahil nga, nasabi ko sa inyo, ako ay naging biktima na akusahan ako. Dahil kaya ako bumalik. Gusto ko lang patunayan sa mga tiga-mamati na hindi ganon ang aking ugali sa katulad ng ipinipintang nila sa akin. Dapat aayon na kami sa politika. Dahil nga, dumating sa pagsubok, ay gusto ko lang patunayan na hindi pala talaga ganon ang ugali ng Kapitan natin. Bilang isang leader po, ano po ang inyong mapapayo sa kapwa leader po? Ang may papayo ko sa aking kapwa leader, maging tapat tayo sa ating pinamumuno. Maging maayos tayo sa pananalapi para sa ganun. Tayo naman yung maging isang huwaran ng mga susunod na leader. Siguro naman, napapansin nyo na ang laging sinasabi sa mga politiko, panay halos ang tingin ay kurap. Papaano magtitiwala sa iyo ang tao kung ang nakikita at ang naririnig nila ay pangit? Kaya dapat, ang aking may papayo, ipakita mo ang the best mo sa panunungkulan. Gawin mo ng maayos ang iyong panunungkulan. Salamat po. Kasi po, so, alam po, madami po talaga kami natapat po sa UP po na tungkol nga doon sa corruption nga po. Madami po talaga ang sinasabi po na corrupt, wala po sa mga presidente, gano'n po, sa mga... Marami talaga niya. So, paano tayo magiging maayos na isang bansa kung simula sa taas hanggang sa baba ay walang magiging maayos na politiko? Ano pa
ang aming panunungkulan na kami pinaka mababa na ahensya ng gobyerno na nanunungkulan ang barangay. Kung ang nasa sa taas ay hindi narinig. Pero alam ko man na may mabuti dyan. Kaya lang iilan. Ako hindi ako nagmamagaling. Hindi ako nagmamaling. Pero ako, meron akong masasabi sa lahat ng mga taga-barangay naman. Nakatanghad ang aking mukha para humarap at sagutin ang lahat ng mga sinasabi nila. Meron siyempre mga kritiko na hindi naman nila alam ang makatotohanan. Pero ako, hindi ako sumasagot sa mga media. Kaya lang ako nakasagot sa social media ay plus piyesta natin na sobrang pagod ko na nakapag-live ako para sagutin lang yung mga katanungan na hindi palihitin ng mga taga-barangay natin. Pero kapag ang taga-barangay natin ang pumupuna sa akin, hindi ako nasagot. Dahil wala naman silang ambag yung mga taga-ibang barangay. Taga-ibang bayan, wala naman silang ambag dito. Pero sila, yung mga bawat sanggol na nagsimula dito sa ating barangay, may karapatan kayo na tanungin kung saan napupunta ang pera ng barangay. So, yun po yung lahat po ng tanong po namin. So, maraming salamat po sa oras. Okay, welcome. And parang din po kami natutunan kasi po, doon po kasi sinabi niyo po tungkol po sa mga payo po sa aming mga estudyante at saka doon po sa pagbibigay nila po sa mga nangyayari po sa barangay po natin. Salamat po. So, Kaya abangan niyo pa yung mga magaganda natin ng programa. Meron pa, marami tayo yan. Kompleto na tayo dyan. Meron tayong putika ng barangay, meron tayong financial assistant, meron tayong burial assistant, may medical assistance tayo, meron tayong dyan ambulansya, meron tayong patron. Marami tayong services na nagagawa dito sa barangay na hindi naman sa pagyayabang, hindi pa nagagawa sa ibang barangay. Mayaman na tayo nyo. Mayaman na ang barangay mga atin. kasi Marami na po kasi pinagpapos na sa dati. kasi nga po yung gusto akong pinapamalaki. Bakit pala kayo? Ano pa lang po kami na? Lalabas pa na. Saan kayo nag-aral na elementary? Namatid? Sa ano naman po ako, sa wala. Sino nag-elementary? Anong year ka namatid? Ano po, grade 1 lang po ako dyan po. Grade 1. Opo. 2000? 14, gano'n po 13. Ano po yung... Siguro nararamdaman nyo na ako. Opo kasi po yung... Yung libreng notebook. Opo, tapos... Ngayon, ibabalik uli natin ang libreng notebook. Tapos may mga... Ang dami po nagbabatay po dyan kasi nga po sila. Kung magkatawid po, gano'n po. Ang dami na po. Nangyayari sa mga. Kaya, magtulong-tulong tayo lahat.